Mga artistang may comeback. Simula kay Maha Salvador at Rambo Nunez. Tiyak na mas matamis ang pag-ibig sa ikalawang pagkakataon, tulad ng makikita sa relasyon ni Maha Salvador at Rambo Nunez at Jenelle Mercado at Dennis Trillo. Kadalasan, ang mga breakup ay nag-iwan sa atin ng labis na pagkawasak na ipinangako natin na hindi na tayo makikipagbalikan sa ating dating kasintahan. Bagamat ang karamihan sa mga dating magkasintahan ay talagang nananatili sa nakaraan, ilang tao, kabilang ang mga sikat na tao, ay sumusubok muli pagkatapos ng isang bigong relasyon. Pero mas matamis ba talaga ang second chance love? Mukhang magkasundo ang mga kilalang mag-asawang ito. Noong 2010, nagsimulang mag-date sina Maha at Rambo. Ang aktres ay 21 taong gulang pa lamang noon. Walang alinlangan na ipinakita ni Maha at Rambo na ang pangalawang pagkakataon sa pag-ibig ay lalong nagpapatamis ng mga bagay. Halos 4 na buwan lang silang magkasama mula nang unahin niya ang kanyang propesyon at pag-aalaga sa kanyang pamilya. Noong 2018, muling nagsalubong ang kanilang mga landas, at sa huli ay nagbago ang isip ni Maha na hindi na muling babalikan ang kanilang pagmamahalan. Nauna nang nagsalita ang aktres sa mga panayam tungkol sa ayaw ng bumalik sa masasamang relasyon. Sinabi ni Maha na ang pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Rambo ang siyang naging dahilan ng pagkumbinsi sa kanya na bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang relasyon. Muling pinasigla ni Maha ang pag-ibigan nila ni Rambo noong Marso 2019 at naging engaged ang dalawa noong Abril 2022. Kinalaunan ay ikinasal ang mag-asawa sa isang maliit na civil ceremony noong Pebrero, ngunit inilihim nila ito hanggang sa kanilang destinasyong kasal sa Bali noong Hulyo. Sina Jenelle Mercado and Dennis Trillo. Nagsimulang mag-date sina Dennis at Jenelle noong 2010. Ibinunyag ng dalawa sa isang panayam ng Mega na nagsimula silang may nararamdaman para sa isa't isa matapos silang magkatrabaho sa gym series na gumapang kasalusa. Inangkin nila na nagbonding sila sa pamamagitan ng kanilang mga parental roles noong panahong iyon. Si Jenelle ay ina ni Jazz, ang kanyang batang lalaki kay Patrick Garcia, at si Dennis ay ama ni Calix, isang anak na lalaki niya kay Carlin Aguilar. Pero dahil masyado silang immature noong mga panahong iyon, mahigit 1 taon lang ang kanilang relasyon. Paliwanag ni Dennis, noong bata pa sila, wala sa kanila ang nag-establish ng kanilang priorities. Kasunod ng kanilang breakup, nakipag-date si Dennis sa aktres na si Bianca King, habang nakipag-date naman si Jenelle sa host na si Luis Manzano. Ang dalawang relasyon ay mabilis na natapos. Kalaunan ay nagkabalikan ang dalawa noong 2014 na, bagamat hindi opisyal na idineklara ni Jenelle na sila ni Dennis ay exclusively dating hanggang sa Marso 2016 na na-issue ng Yes Magazine. Noong Marso din, sinabi ni Dennis ang tungkol sa koneksyon niya sa aktres, at idinagdag na ang kanilang mga naunang karanasan ay nagturo sa kanila kung paano pagbutihin ang kanilang bagong buhay na pag-ibigan. Pareho na kaming matanda na. Mature na kami pareho. Yun talaga ang importante. Mature ka na, marami ka nang nare-realize. Marami kang dapat i-correct sa ugali mo, sa mga nangyayari sa buhay mo, saad ni Dennis. Inanunsyo ni Jenelle at Dennis noong 2021 na engaged na sila at ini-expect na nila ang kanilang unang anak noong Oktubre ng taong iyon matapos mag-date ng mahigit 7 taon. Ang mag-asawa pagkatapos ay ikinasal sa ilang sandali matapos gawin ang kanilang anunsyo. Sa isang podcast, kasama si Nelson Canlas noong Oktubre 2022, ipinahayag ni Dennis ang kanyang kaligayahan sa muling pakikipag-ugnayan kay Jenelle. Yun yung nakakatuwa na nangyari yung hindi mo akalain. Tapos, di mo alam, siya pa rin talaga hanggang sa huli, sabi ni Dennis, at dagdag pa niya, pareho kami, never namin na-imagine na mangyayari to sa mga buhay namin na magkakaroon kami ng happy ending. Actually, hindi pa happy ending, happy start. Ipinanganak ni Jenelle ang kanilang unang anak kay Dennis noong Abril 2022. Sina John Bascon at Mariel Soriano. Ang pagsasama sa programang I Love Betty La Fee noong 2008 ay humantong sa unang relasyon ni Mariel at John. Nang lumipat si Mariel sa London para ituloy ang kanyang pag-aaral, noong 2010, naghiwalay sila.
Nagkabalikan ang dalawa noong 2019 para magtrabaho sa TV series na Starla at sa pelikulang Kulyon. Bukod pa rito noong Disyembre 2019, ipinaalam ni Joem na hiwalay na sila ni Kresha Uy. Nang ipakita kay Joem ang pamilya ni Mariel sa bagong taon, marami ang nagsimulang mag-isip na nagkasundo ang dalawa noong Enero 2020. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang dalawa tungkol sa diumano nilang pag-ibigan sa halos buong 2020 hanggang Enero 2021. Ibinunyag ni Mariel na sila ni Joem nagkabalikan sila sa puntong iyon sa pamamagitan ng pag-post ng larawan ng kanilang sanggol. Happy New Year from our family to yours, post ni Mariel. Ang aktres, gayunpaman, ay nanatiling walang imik tungkol sa pangalan ng sanggol noong siya ay nanganak o kung kalian sila ni Joem nagkasundo. Tinalakay ng aktres ang kanyang naibalik na relasyon ni Joem sa isang panayam sa Smart Parenting. It's a sweet surprise na we reconciliated, anya nito. Ipinaliwanag ni Mariel kung bakit sila naghiwalay 11 taon na ang nakalilipas. I was a very different person back then, anya nito. It's really Emma's fault. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. I wanted to do so much with Emma's life. I was not ready to have a serious relationship. It was just not the time for us, dagdag pa nito. Ngunit ngayong pareho na silang magkaibang tao, ang kanilang relasyon ay naging napakakalma at mapayapa. Sina Elise Joson and Coy De Leon. Sa reality program na Pinoy Big Brother, noong 2016, naging magkaibigan sina Coy at Elise. Lumabas sila bilang magka-love team sa teleseryeng At Pijas ang Probinsyano at The Good Son pagkatapos ng show. Ibinunyag ni Elise na nagkakaroon sila ni Coy ng communication problems sa isang episode ng Magandang Buhay noong Marso 2018. Noong Agosto 2018, naging headline din ang dalawa nang mapansin ng mga vigilant internet users na tumigil na sila sa pagsunod sa isa't isa sa social media, hindi man lang kinilala ng dalawa ang kanilang relasyon noon, ngunit hindi nagtagal ay isinapubliko nila ang kanilang breakup. Sa post-dated vlog mula October 2021, isiniwalat din ni Coy at Elise na mahigit 1 taon na silang naghiwalay sa isa't isa. Naalala ng dalawa na hindi man lang sila nag-uusap sa mga panahong iyon. Nag-collaborate din sila sa 2019 movie na Sakaling Maging Tayo, kung saan pareho nilang inamin na kailangan nilang i-maintain ang kanilang professional separation sa kabila ng kanilang magulong relasyon. Sinabi nila na bagamat nag-uusap sila sa labas ng trabaho nang magkasama sila sa pelikula, hindi naman sila magkaibigan, matapos ibahagi ng aktor ang isang cute na larawan nila ni Joson noong Setyembre 2020, may mga ulat na nagkabalikan ang dalawa. Sinabi ng parehong partido na muli silang nagsasama noong Hunyo 2021. Dinala nila si Felice Mackenzie sa mundo noong Abril 2021 at noong October 2021 ay isiniwalat nila na anak nila ito. Sa isang Pinoy Big Brother show, isinapubliko ng dalawa ang kanilang anak. Bagamat naniniwala ang marami sa kanilang mga taga-suporta na ito ang simula ng kanilang masayang pagtatapos, noong huling bahagi ng 2022, nagsimulang lumabas ang mga chismis sa breakup ng dalawa. Noong January, kinumpirma ni McCoy na naghiwalay na sila ni Elise, na isinaad na walang no third party na involved sa kanilang breakup. Hindi ko po intensyon na manakit ng tao o manloko. Sadyang dumating lang po sa point na sobrang bigat ng problema kaya po ako sumuko, dagdag nito. Nagsulat din ang aktor ng mensahe sa kanyang anak, na sana ay hindi ito mag-iba ng tingin sa kanya kapag lumaki na ito. Gayunpaman, ang dalawang celebrity ay nakitang muling nag-hangout makalipas ang ilang linggo. Kinilala ni McCoy ang kanilang pagkakasundo sa isang panayam noong Pebrero, at sinabing, masaya, siyang makasama si Elise. Ang mga bagong larawan ng aktres at McCoy ay inilabas din noong Marso. Tinalakay kamakailan ni Elise ang mga dahilan ng desisyon niyang makipagbalikan kay McCoy sa isang guest appearance sa Magandang Buhay. Sinabi niya na ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay nakatulong sa pagtulong sa kanila sa paggawa. I'm grateful kasi ang daming nagmamahal sa amin na nakakatulong din for us. Alam niyo yun, to come together. Kasi alam ninyong maraming sumusuporta sa inyo, maraming nagmamahal, saad niya, sa ngalan ng kanyang sariling pamilya.
Sabi ng aktres, hindi na siya ang klase ng tao na madaling sumuko sa mga taong mahal niya, yan naman basta susukuan lang agad. Nangangailangan ito ng maraming pagsisikap mula sa iyo. Dagdag pa nito, gawin mo ang lahat talaga para magsama-sama kayo ng maayos, kahit anong mangyari. Sinabi pa ni Elise na tunay na anak nila ang humimok sa kanya, at kay McCoy na gawin ang kanilang relasyon. Sina Loisa Andalio and Ronnie Alonte. Noong Nobyembre 2018, inihayag ni Loisa at Ronnie ang kanilang pag-ibigan sa unang pagkakataon. Ngunit ang real-to-real na Perez ay nakaranas ng malalaking paghihirap sa halos 7 taong relasyon nila. Inamin ng aktor na ilang beses na niyang niloko si Loisa dati. Sa kabila nito, iginiit ni Ronnie na si Loisa ang taong gusto niyang makasama habang buhay. Sinabi ng aktres na ang katotohanan na inamin ng kanyang on-screen at real-life lover ang kanyang mga pagkakamali ang siyang naging dahilan upang magdesisyon siyang patawarin siya. Yung point na inamin niya yung pagkakamali niya, yun yung malaking bagay, saad niya sa panayam sa Push. So mas mahirap patawarin yung mga huling-huli mo na, pero todo din pa. Pero siya aminado siya, at hindi na niya ulitin, di okay tayo. Idinagdag ni Loisa na nakita rin niya kung gaano karapat-dapat si Ronnie sa kanyang pagpapatawad at pinili niyang magpatawad para gumaling din ang kanyang sarili.